Ang taong ito ay nambubudol ng milyong-milyong dolyar mula sa mga tao sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ay isang Saudi Royal Prince. Ang tirador na ito ay si Anthony Ginac, isang 18 years old pa lamang na laging hindi mapakali kung walang nagagawang kalokohan sa isang araw. Matindi ang taong ito. Makapal pa sa dinosaur ang balat ng kanyang pagmumukha, pero nakakabilib ang kanyang kwento. Ang tanong, magiging isa rin kaya siyang kwento na lang? Taong 1998, nagsimula siyang magnakaw ng mga credit card. Saka magrerenta ng mga limousine, ibabandera niya ito at magpapasiklab sa mga tao. At kapag nabulaga niya ang mga ito, siya ay magpapakilala na bilang isang Royal Saudi Arabian Prince kuno. Pero ang timang na ito ay wala namang lahing Arabo man lang, dahil sa Colombia naman siya pinanganak at lumaki sa US. Dati nakatira sa Michigan, saka lumipat sa California at doon na niya sinimulan ang pagpapanggap ng halos isang taon. Sa dami nga ng nadali nitong credit card, sa bandang huli ay natsyempohan din siya at nakulong ng ilang taon. Pero napalaya din siya sa taong 1993 at tumira siya sa Miami. Hindi lang credit card ang pinagsamantalaan ng taong ito, kundi pati identity ng ibang tao ay ninanakaw niya na rin para magpanggap na isang big time. Tumira siya sa isang luxury hotel at pinagpatuloy ang kanyang kasinungalingan. Pinangangalandakan niya sa lahat na isa siyang mahalagang Saudi Prince at marami naman ang napabudol sa kanyang pinagsasabi. Dahil doon ay maraming dumidikit sa kanya, gusto pa siyang kaibaganin. Niyabangan niya pa ang mga ito, nagpa-party siya ng bongga sa kanyang hotel room kasama ng mga bago niyang kaibigan kuno. Pero sa kasamaang palad, isang gabi sa kwarto niya sa hotel ay ninakawan siya ng dalawa niyang bisita. Dito ay tumawag siya ng pulis para i-report ito. Pagdating ng mga pulis ay nagpakilala agad siyang isang Saudi Prince. Ngunit di niya sukat akalain na kukontak pala mga pulis sa Saudi Embassy para ipaalam ang nangyari. Doon na pag-alaman nilang pinagloloko lang sila ng peking Saudi Prince. Ang sumunod na eksena ay timbog na naman itong si Anthony. Muli ay balik selda na naman ang mokong na to. Makalipas ang halos isang taon ay nakapagpensya naman siya, pero wala talagang kadaladala. Balik ulit siya sa panloloko. Pumunta siya sa isang American Express office at nagpanggap muli na isang Saudi Prince gamit ang ninakaw niyang identity at nagdrama na galit pa. Siya ay nanakawan daw ng credit card na may $200 million pa na limit. Talagang malakas ang loob ng kumag na ito na manloko. Parang Piolo Pascual ang kanyang aktingan na may pagkatekla. Nataranta ang mga ahente sa kanyang aktingan na akala mo'y ginahasa ng 10 kabayo ang kanyang pagmumuka. Effective naman dahil nalito niya ang mga ito at himalang napaniwala. Binigyan siya ng bagong American Express card na may limitasyon sa paggastos na $200 million din. Ngunit ilang araw lamang ang lumipas ay muli siyang natimbog. Himas rehas na naman ang mokong na to. Kahit sa bilangguan ay pinangangalandakan niyang siya isang Saudi Prince. Lumipas ang 15 years, muling lumabas ng kulungan ang bida nating kupal. Pero imbes na magbagong buhay, mas ginalingan niya pang magpanggap na isa pa ring Saudi Prince. Pinag-aralan niya pa kung paano siya magiging kapanipaniwala. Taong 2015 nakilala niya si Carl, isang negosyanteng British, isang asset manager, at nagustuhan niya ang datingan nitong si Anthony. Magkasundo sila sa kalokohan. Nagkaroon sila ng isang maitim na plano. Sanib pwersa sila na manggoyo ng mga tao. Ang first step nila ay kailangan mapaniwala nila ang isang tunay na Saudi Prince itong si Anthony. Kailangang makita ang mga tao ng walang pag-aalinlangan. Nagsimula siya magbihis suot ang nakasanayang damit ng mga Arabo. Bumili ng peking diplomatic license plates upang ilagay sa kanyang kotse at nag-hire pa ng personal security para magmukha siyang importanteng Saudi Prince. Sinimulan niya rin mag-post sa social media na meron siyang marangyang pamumuhay kahit ang aso niya ay nakasuot ng diamond body harness. Nag-post pa siya ng picture ng 2 random Saudi guys na gusto niya lumabas sa internet at sabi sa caption ay family. Talagang level up na sa pagpapanggap ang mokong.
At eto pa, nag-set pa si Anthony at Carl ng isang peking investment company para kay Anthony. Nagsimula silang mag-recruit ng mga tao mag-i-invest sa kanila ng pera. Malupit ang double trouble na to, effective ang kanilang diskarte. Nakabudol sila ng 26 na investors na nakapagpasok ng halagang $8 million sa peke nilang company. Pagkatapos ay nagsimula pa silang magbenta ng peking shares sa isang lehitimong Saudi Royal Family Oil Company. Ayos na ayos ang pinagagawa ng dalawa. Nagkaroon sila ng limpak-limpak na salapi para mas makilala pa siya at pagbukang super rich na Saudi prince, lagi siya nagtitip sa mga empleyado ng di bababa sa $100. At ang mga nadadaanan niyang magagandang gusali, nag-aala Norman mangusin, itinuturo niya at sinasabing pag-aari ng kanilang royal family ang mga gusali. At ang penthouse condo sa isang maliit na private island ay pinagkalat niya rin na pag-aari nila. Pero ang totoo ay nangungupahan lang siya. Sa galing nga nitong mambuladas ay halos lahat ay napapaniwala niya. Walang sinuman sa komunidad na questionin siya at tinuturing pa nga siyang isang sultan. Feeling na talaga ni Anthony ay hindi na siya mabubuko pang muli dahil sa marami na ang naniniwala sa kanya. Hanggang isang araw noong 2017 sa wakas ay nakahanap ng katapat itong si Anthony. Nakilala niya si Jeffrey, isang tunay na bilyonaryo. Nagmamay-ari siya ng magandang hotel sa Miami Beach at naghahanap siya ng bibili ng 30% stake dito. Nabalitaan ito ni Anthony dahil isa raw siyang prince mag-iimbest daw siya rito ng $140 million. Kahit wala naman talaga siyang ganoong kalaking halaga, gusto lang talaga niyang magpasiklab pa. Natuwa naman itong si Jeffrey sa kanya. Nagsimula na silang mag-hangout na akala mo ay tunay na magkaibigan. Pero may hirit pang nalalaman itong si Anthony na kailangan muna siyang paulanan ng regalo ni Jeffrey bago ituloy ang kanilang deal dahil yun daw ang nakaugalian sa bansa niya kunong Saudi Arabia. At ito raw ay isang tanda ng paggalang. Sinakyan naman ito ni Jeffrey at ayaw niya rin naman maging bastos. Nagregalo nga ito ng mga mamahaling alahas, expensive art at isinasama pa niya sa mga flight gamit ang kanyang pribadong jet. Pero ang buong planong ito ay nagsimulang masira dahil isang araw isinama ni Jeffrey si Anthony at Carl sa kanyang pribadong jet mula Miami papuntang Aspen para sa isang magandang luxury trip. At habang nandun silang lahat para kumain, dito nagsimulang sumablay ang peking prince na si Anthony. Mukhang nakalimot dahil umorder siya ng prosciutto, isang uri ng hamon na gawa sa karne ng baboy. At napansin ito ng bilyonaryong si Jeffrey. Napaisip siya na sa pagkakaalam niya ay bawal sa mga Muslim ang karne ng baboy, lalo na sa maharlikang pamilya ng Saudi. Dito ay nagsimula siyang maghinala sa tunay na katauhan ng peking prinsipe. Lihim niya itong pinaimbestigahan. Nakarating naman ang galawang ito kay Anthony dahil may nagtimbre sa kanyang kaibigan na may mga taong nagtatanong sa kanyang tunay na katauhan. Hindi nagpatinag itong si Anthony sa bantang malapit na siyang mahubaran ng maskara. Gumawa siya ng isang eksena sa harap ng mga tao, nagsisigaw-sigaw at nagbabanta. Na idedemanda niya itong si Jeffrey dahil sinisira nito ang kanyang reputasyon bilang isang respetadong Prince of Saudi. Kinabukasan pinuntahan ng tropa ni Anthony si Jeffrey para warningan. Kailangan niya raw regaluhan si Anthony ng isang magandang regalo na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $50,000 kung gusto pa nitong matuloy ang napag-usapan nilang pagbili ng kanyang hotel. Ngunit nagkamali sila ng diskarte dahil imbes na matinag itong si Jeffrey ay lalo pa siyang naghinala. Naisang ang impostor itong si Anthony. Nakipaglaro siya sa kabaliwan nito. Pumayag siya kunwari na makikipagkasundo muli kay Anthony. Pero lingid sa kanila ay nakipag-ugnayan ito sa FBI para imbestigahan palalo tong si Anthony. Napansin ng FBI ang magulo nitong mga ngipin sa kanyang mga litrato. Dito ay napagtanto nilang impostor nga itong si Anthony dahil kilalang kilala ang mga royal ng Saudi na mahalaga sa kanilang mga ngipin. Dahil dito ay nabuking ang mga iba pang kalokohang pinagagawa nito. Nakalkal pa ng gusto ang kanyang katauhan. At boom! Muli siyang inaresto sa 11 pagkakataon. Pero ngayon, mas matindi na ang kanyang mga kaso. Nasentensyahan siya ng hanggang 18 taon sa bilangguan.
So yon, ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento kung nagustuhan mo ang ganitong content. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe hanggang sa muli.